Okay, subukan mong isipin to Isang eksena mula sa Lumang Tipan. Particular sa aklat ng Levitico. Nandoon ang punong pari ng Israel sa harap ng buong komunidad, tapos sa harap niya may isang kambing. Dahan-dahan niyang ipinapatong yung dalawang kamay niya sa ulo ng kambing, tapos habang ginagawa niya yon, sinasabi niya lahat ng kasalanan, lahat ng pagkakamali, lahat ng rebelyon ng buong bansa. Pagkatapos, yung kambing na to, yung tinatawag na kambing para kay Azazel, dadalhin yan sa ilang, tapos pakakawalan. Para, kumbaga, dalhin yung mga kasalanan palayo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Simpleng paglilipat lang ba ng sisi? Parang sinasabi nating, hindi na natin problema to, problema na ng kambing. Kasi kung ganun, parang ang dali naman, di ba? Pero ang mga sources na binigay mo sa amin, nag-a-offer ng mas malalim at medyo nakakagulat na paliwanag. Sinasabi nila, hindi raw kasalanan ang inililipat, kundi isang bagay na mas fundamental yung mga kasinungalingan. Yun daw mismo ang pinangmula ng kasalanan. So ang misyon natin ngayon, himayin natin yung ugnayan ng tatlong bagay. Yung panlilinlang ni Satanas, tapos yung responsibilidad natin bilang tao, at itong konsepto ng pagtubos na ginagawa pala sa pamamagitan ng pagsauli ng kasinungalingan sa pinanggalingan niya. At mahalaga na sa simula pa lang, malinaw na to. Kasi ayon sa mga materyales, mula sa pananaw ng bagong tipan, yung mga kasalanan ng mga mananampalataya, pinasa na ni Jesus sa krus. Tapos na yung usapin sa pagbabayad ng kasalanan. Kaya yung ritual hindi na pwedeng tungkol sa pagpasa ng kasalanan kasi may iba nang nagbayad. 'Di ba? Sumisimbobo ito sa ibang-iba. At napakahalagang konsepto, yung pagbabalik ng kasinungalingan sa nagtanim nito. At dyan mismo, sa pagkakaiba ng pagpasa ng kasalanan at pagbabalik ng kasinungalingan, dyan nakasalalay lahat ng pag-uusapan natin. Saktong-sakto yan. Kasi kung hindi yung malinaw sa simula, malilito talaga tayo. So, sige, kung may dito paglilipat ng kasalanan, ano to? Ipinapakilala ng source material ang isang parang legal na framework. Para tayong nasa courtroom drama, may dalawang karakter. Si Satanas, na tinatawag na pangunahing salarin, o sa Korean, Chubom. Siya yung mastermind. At si Adan na sumisimbolo sa ating lahat sa sangkatauhan bilang ang kasabwat, Kongbom, Gongbem. At dito pa lang may mahalagang legal na prinsipyo. Sinasabi ng source na hindi pwedeng ipasa ng isang kasabwat ang kasalanan niya sa mastermind para ito ang magbayad. Eksakto. Isipin mo sa kahit anong sistema ng batas, di ba? Makatarungan man o banal. Hindi pwedeng tubusin ng isang kriminal ang kapwa niyang kriminal kung ikaw yung getaway driver sa isang bank robbery. Hindi mo pwedeng sabihin sa korte pakawalan niyo na ako yung mastermind na lang ikulong niyo para sa aming dalawa. Hindi pwede yun. Pareho kayong may pananagutan. Dahil dyan yung ritual ng pagpapatong ng kamay ang hindi pwedeng mangahulugan ng paglilipat ng kasalanan ni Adan. Ito ay isang simbolikong akto. Ang ibinabalik niya ay yung sanhi. Yung dahilan kung bakit niya ginawa yung krimen, yung mga kasinungalingang binulong sa kanya ni Satanas. Isa itong deklarasyon ng isang nagsisising kasabat, na parang sinasabi, itong ideya, itong lason na nagtulak sa akin, ibinabalik ko sa'yo. Okay. So hindi yung krimen mismo ang binabalik, Hindi. kundi yung maling impormasyon. Yung fake news, kumbaga, na naging motibo ng krimen. At kung susundan natin ang sinasabi ng sources, ang sentro ng lahat ng kasinungalingan nito ay tungkol lang sa iisang bagay, ang karakter ng Diyos. Sinasabi rito na ang kasinungalingan, nagdudulot yan ng maling pagkakakilala sa Diyos, at yan daw yung pinakadirektang daan papunta sa kasalanan. Makes sense. Kapag mali ang pagkakakilala mo sa isang tao, malamang mali rin ang pakikitungo mo sa kanya, 'di ba? At totoo rin yung kabaligtaran niyan na binibigyang diin din. Ang tunay na pagkakakilala sa Diyos, yung pagkaunawa sa pag-ibig niya, sa katarungan niya, sa kabutihan niya, natural na hahantong sa pag-ibig at pagsunod. Kaya yung pagbabalik ng kasinungalingan, hindi lang yan simpleng pagtangwil sa maling ideya. Ito ay isang aktibong pagpili sa katotohanan tungkol sa kung sino talaga ang Diyos. Inaayos mo yung relasyon na nasira dahil sa maling impormasyon. Kung
Kapag kasinungalingan pala ang sentro ng lahat ng to, kailangan nating alamin ano ba eksakto yung laman ng mga kasinungalingan na yan. Ano ba yung binulong ni Satanas kay Eva na, grabe, napakalakas para simulan ng lahat? Isa-isahin natin based sa source. Ang una at pinakahalata, hindi kayo mamamatay. Isang direktang kontra sa utos ng Diyos. Simple pero napakalakas niyan. Sinasabi niyang sinungaling ang Diyos. Yung pangalawa, mas tuso. Sabi niya, magiging katulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Inaapil niya yung pagnanasa para sa kapangyarihan, sa karunungan, na parang may shortcut para maging Diyos. Pero para sa akin, yung pinakamalalim na atake, yung sumunod. Ito yung pinakamabigat para sa akin. Yung pinalabas niya na ang Diyos ay mapagkait, na pinipigilan niya ang kanyang mga nilalang na maging malaya, marunong, makapangyarihan. Parang sinasabi niya, may magandang bagay na ipinagkakait sa inyo ang Diyos. Ayaw niyang maging kapantay niyo, selfish siya. Grabe yan. Kasi hindi na lang to simpleng, wag gawin to Inaatake na niya yung mismong motibo at kabutihan ng Diyos. Parang sinasabi niyang, hindi mapagkakatiwalaan ang tagapaglikha mo. At yan yung nagbigay daan sa pinakamatinding akusasyon. Ayon sa source, inakusahan ni Satanas na yung mga utos mismo ng Diyos, defektibo. Imposible raw sundin. At ang ginamit na termino sa original na source ay salindogo o salindogo. Ang literal na salin yan, kasangkapan sa pagpatay. Isang murder weapon. Isipin mo yung bigat ng paratang na yan. Ang batas daw ng Diyos ay hindi gabay para sa buhay, kundi isang bitag na idisenyo para ikapamahak mo. Sandali. Kung tama yan, kung tama ang sinasabi ng source, binabago nito ang lahat. Kasi ang paratang ni Satanas ay hindi lang laban sa tao, kundi isang legal case laban sa Diyos sa harap ng buong universe. Tama ba pagkakaintindi ko? Tamang-tama. Kung ikokonekta natin lahat ng to sa mas malawak na konteksto, isa itong direktang pag-atake sa karakter at soberanya ng Diyos. Isang legal na kaso na inihain sa harap ng buong sanglibutan. Ang argumento ni Satanas sa esensya ay ganito. Kung ang mga utos ng Diyos ay hindi makatarungan at imposibleng sundin, ibig sabihin yung mismong pundasyon ng pamamahala niya, pag-ibig at katarungan, ay isang malaking kasinungalingan din. Kung ganoon, hindi siya karapat-dapat mamuno. Grabe! So kung mapatunayan niyang depektibo yung batas, Kung tama si Satanas, hindi na dapat mamahala ang Diyos, dapat siyang bumaba sa kanyang trono. Kaya nakikita natin dito, yung mga kasinungalingan ay hindi lang simpleng panlilin lang. Isa itong pagtatangkang agawin ng kapangyarihan. Ito yung ugat ng kosmiko at legal na labanan na tinutukoy ng mga materyales. Hindi lang to kwento sa Hardin ng Eden, kwento to ng trono ng Sansinukob. okay, huminga muna tayo. Ang bigat niyan. Pero nagbubukas ito ng isang napakahalagang tanong. Siguradong akong ito rin ang tanong mo na nakikinig. Kung biktima lang pala tayo ng isang malaking panlilin lang, ibig sabihin ba noon wala na tayong kasalanan? Pwede ba nating sabihing biktima lang ako? Ang sagot ng source ay isang napakalinaw at matunog na hindi. Sabi rito, at sisipiin ko, kahit nanilindang ni Satanas, ang paggawa ng kasalanan ay sariling pagpili. At ipinapaliwanag ng source yung mekanismo nito na napaka-interesante. Ang panlilin lang daw ni Satanas nagiging epektibo lang yan dahil mayroon ng umiiral na isang bagay sa loob natin. Ang ginamit na salita sa source ay yukshim o yukshim. Isang Korean term na ang ibig sabihin ay hindi lang simpleng pagnanasa, kundi isang malalim na paghahangad, kasakiman. Ang ginagawa lang daw ni Satanas ay parang apoy na sinusulsulan at pinalalakas yung yukshim na nasa loob na natin. Sabi nga, kung walang pagnanasa sa puso, walang kasinungalingan ng kakapit. Parang velcro, no? Kung makinis yung isang side, hindi didikit yung kabilang side. May formula pa ngang ibinigay sa source para mas madaling maintindihan. Sabi, pagnanasa ng unang Adan o Yokshim plus kasinungalingan ni Satanas equals kaloobang magkasala. Parang dalawang chemical. Magkahiwalay, baka hindi sila ganong kapanibag. Pero kapag pinagsama mo,
nagkakaroon ng pagsabog. At yung pagsabog na yun yung desisyong magkasala. So, yung responsibilidad nananatili sa bawat isa sa atin na hindi tinalikuran yung pagnanasa bago pa dumating yung tukso. Tama. At dahil sa formulang yan, parehong may sala. Si Satanas na nang udyok at ang tao na nagpatukso at kumilos ayon sa tukso. Nililinaw ng source na oo, mas malaki ang kasalanan ng nanlinglang, ng mastermind, pero hindi nito inaalis ang kasalanan ng nagpaling lang, ang kasabat. May pananagutan pa rin tayo sa ating mga pagpili. Hindi tayo mga robot, di ba? Pinili nating pakinggan ang kasinungalingan kasi may bahagi sa atin na gustong maniwala doon. So, ito na yung sitwasyon, parehong may sala at sinasabi pa sa source na kahit magsisi si Adan o tayo, mananatili pa rin yung kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mukhang wala ng pag-asa. Stuck na tayo dito. Paano tayo makakaalis? At dito na pumapasok yung sentro ng teolohiyang Kristiyano na siyang solusyon na inilalatag ng ating mga materyales. Ipinapakilala ang konsepto ng huling Adan, si Jesus. Siya yung tumayo bilang kapalit ng unang Adan. Siya na walang kasalanan at walang yukshim, ang kusang loob na namatay para bayaran yung parusang kamatayan na para dapat sa atin. Okay, so dahil nabayaran na yung parusa sa pamamagitan ng sakripisyo ng huling Adan, nagkaroon na ng legal na batayan ang Diyos Ama para patawarin yung nagsisising kasabwat. Tayo. Parang sa korte, pag nabayaran na yung multa, pwede nang palayain yung akusado. Yung sakripisyong yon, may ginawa pang mas malaki. Ito yung naging ultimong paglalantad sa katotohanan. Sa pamamagitan ng krus, nakita ng buong sansinukob kung gaano kamahal ng Diyos ang mga nilalang niya. Nahanda siyang isakripisyo ang sarili niya para sa kanila. At sa paglantad ng sukdulang pag-ibig at katarungang yon, ano ang nangyari? Otomatikong nalantad din lahat ng kasinungalingan ni Satanas. Gumuho lahat ng akusasyon niya. Kasi paano mo sasabing mapagkait ang Diyos kung binigay niya ang lahat? Paano mo sasabing depektibo ang kanyang batas kung siya mismo nagbayad ng kaparusahan nito? Dito na ngayon kumokonekta ang lahat. Dahil doon, yung ritual ng pagbabalik ng kasinungalingan, yung pagpapatong ng kamay sa kambing, nagkakaroon ng bago at mas malalim na kahulugan. Nagiging isang akto ito ng tatlong bagay. Una, pagkamuhi sa kasalanan, kasi nakita na natin yung tunay at nakakakilabot nitong bunga sa krus. Pangalawa, pagkamuhi sa pangunahing salarin, si Satanas, na siyang nagpasimula ng lahat. At pangatlo, at marahil ito ang pinakamahalaga, isang matibay na pagpapasya na hindi na muling magkakasala. Hindi lang ito pagsisisi sa nakaraan, kundi isang matatag na desisyon para sa hinaharap. Ito yung pagputol sa siklo ng kasalanan na nagsimula sa isang kasinungalingan. Pagdedeklara na, pinipili ko na ang katotohanan. Teka, nagdudulot ito ng isang napaka-practical na tanong. Kasi kung ganoon, ibig sabihin, ang pananampalataya hindi pwedeng hiwalay sa gawa. Paano natin iintindihin, base sa sources, yung mga taong nagsasabing naniniwala sila, pero parang walang pagbabago sa buhay, tuloy pa rin sa pagkakasala na parang walang pakialam? Tinatalakay din niya ng source at napakahalaga niyan. Ang sabi, ang tunay na pananampalataya hindi maiiwasang magbunga at mapatunayan sa gawa. Hindi ito nangangahulugan na perpekto na agad ang isang tao. Ang tinitingnan daw ng Diyos ay yung kalooban, yung pagnanais, yung pagsisikap, yung digmaan sa loob na labanan ng kasalanan. Pero kung ang isang tao ay nagsasabing naniniwala siya pero ginagamit lang yung dugo ni Jesus bilang lisensya para magkasala, sinasabi ng source na ang pananampalatayang yon ay walang laman, patay. At idinugtong pa rito na ang paghatol sa huli ay nakabatay sa mga gawa. Medyo nakakalito yan sa iba, no? Pero ang paliwanag ay hindi dahil yung gawa ang nagliligtas sa atin, kundi dahil yung gawa ang nakikitang ebidensya ng kung ano talaga ang nasa puso. Ito raw yung paraan para maunawaan ng lahat ng nilalang sa sansanikop, mga anghel at iba pa, yung katarungan ng Diyos. Para sa cosmic courtroom na pinag-usapan natin, ang mga gawa ang nagiging Exhibit A. Para walang magsasabing, bakit siya naligtas? Yung mga gawa ang nagiging pampublikong testimonyo ng ating tunay na pinaniniwalaan.
Tama, ang mga gawa sa huli ang nagpapakita kung kaninong salita ang tunay mong pinaniwalaan, ang katotohanan ba ng Diyos o ang mga kasinungalingan pa rin ni Satanas. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Nagsimula tayo sa isang medyo kakaibang imahe, no? Isang kambing na dinadala sa ilang. At sa paghimay natin, natuklasan natin na hindi pala ito tungkol sa simpleng paglilipat ng sisi o pag-iwas sa responsibilidad. Ito ay isang napakamakapangyarihang simbolikong akto ng pagbabalik ng mga kasinungalingan sa pinagmulan nito. Kay Satanas, isang deklarasyon na nagsasabing, hindi na ako naniniwala sa mga panlilinlang mo. Tapos na ang kapangyarihan mo sa akin. At ang aktong yan, itong pagbabalik ng kasinungalingan, naging posible lamang dahil sa sakripisyo ni Jesus. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang siyang naglantad sa tunay na mapagmahal at makatarungang katangian ng Diyos. At kasabay nito, inilantad din ang kabugtutan ng kaaway. Kaya yung ritual, sa Kristiyanong interpretasyon, ay hindi paraan ng pag-iwas sa responsibilidad. Sa katunayan, ito yung sukdulan ng pag-ako sa responsibilidad. Isang deklarasyon ng pananagutan, ng malalim na pagsisisi, at isang matibay na desisyon na manatili sa katotohanan. Mapapaisip ka, itinapon ito bilang isang ideya tungkol sa sukdulang katarungan. Sinasabi doon na sa isang paraan, ang dugo ni Satanas ang lilinis sa sangnilikha na dinungisan ng kasalanan ni Satanas. Isang ideya na parang baligtad pero pinag-iisipan nito kung ano yung ultimong pananagutan. Kaya, bilang pangwakas na kaisipan para sa'yo, sa paanong paraan hinihingi ng sukbulang katarungan na ang mismong nagdulot ng karumihan ay siya ring dapat maging pinagmulan sa isang paraan ng paglilinis nito? Paano binabago ng konseptong ito ng ultimong pananagutan ang pagtingin mo sa katarungan, hindi lang sa teolohiya, kundi maging sa sarili mong buhay at sa mundo sa paligid mo?